encouragement. Good morning guys. So ang oras ay 8 a.m. Panibagong biyaya na naman ng Panginoon ang pinagkaloob sa atin. So napakasarap magpasalamat sa Panginoon kapag na-appreciate mo yung lahat ng mga gandang bagay na ginagawa niya. Even the small things, mga katasking. So bago po ako umalis para pumunta po sa aking pupuntahan ngayon, gusto ko po kayong bahaginan ng maikling encouragement ng salita ng ating Panginoon, lalong-lalo na po sa bawat may mga pinagdadaan ng problema. So iba, may mga parang gusto nang sumuko, lalo na po sa dami ng mga problemang kinakaharap po ng gobyerno natin at ang buhay natin. No? So, sa mga kaibigan po namin dyan, sa mga katasking natin, naisip niyo po ba kung minsan, bakit tayo nandito sa mundo? Naisip niyo bang minsan, natanong niyo po ba sa sarili niyo na, bakit ba ako naririto sa mundo? Ano ba ang dahilan ba't nandito ako? Ano ba ang purpose? Bakit nandito ako sa mundo? So, alam niyo po ba na kaya tayo nandito sa mundo, may dahilan ng Diyos? Yes, meron po. Ang sabi po sa Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 4, ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas. Oo, pati ng masama na ukol sa karawan ng kasamaan. So, lahat po ng dumarating sa buhay natin, may dahilan po ang ating Panginoon. So, minsan, parang titinan natin niya kung minsan kapag worse sa atin, ano, pag hindi natin gusto, kung minsan nare-reject natin eh. Pero alam niyo po ba kung minsan yung mga worst thing na dumating sa atin, even trials, nagiging stepping stone yan kapag napagtatagumpayan natin. At ang dahilan po kung bakit tayo nabubuhay dito, para ma-meet natin kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay natin. So marami po kasi nabubuhay sa mundong ito, hindi naman nila lahat, pero marami pong nabubuhay para lang maging masaya, para lang maging matagumpay. Pero hindi po yon ang layunin ng Diyos sa buhay natin. So mahalagang maging masaya, mahalagang maging matagumpay, pero dapat ma-meet talaga natin kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay natin. Ulitin ko po, isang magandang umaga sa inyong lahat. At ibabahagi ko po ang may encouragement sa bawat isa. Kung gusto po nating malaman kung bakit tayo inilagay ng Diyos sa mundong ito, kailangan po nating magsimula mismo sa Diyos. Tayo po ay isinilang dahil sa Kanya pong layunin at para po sa Kanyang layunin lamang. So, kailangan pong ma-meet natin ang Panginoon sa buhay natin. Hindi po enough na naniniwala kang may Diyos o sabihin natin alam mo may Diyos ay meron ka ng relasyon sa Kanya. Kailangan pong magkaroon ka talaga ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Pero yung iba nagtatanong, ano ba yung layunin? So sa dami po ng tao sa mundo, siguro pag magtatanong po tayo, out of 10 po na tinanong namin sa aming po mga BS, hindi po nila kaya ipaliwanag kung ano yung layunin. Tagalog po na salita, pero parang hirap na hirap po sila na ipaliwanag ang layunin. Sa iba po, sinasabi ng iba na ang layunin daw ng buhay ay isa raw itong panukala. So, yun ang kanilang paniniwala. So, hindi natin yun pwedeng baguhin. Pero, kinakailangan maipaliwanag natin kung ano ba talaga yung layunin tinutukoy natin dito. Sa iba naman po, ang layunin para po sa kanila katuwiran. Kasi kung yung buhay daw magkakaroon lang ng katuwiran, pag na-meet mo yung layunin. Pero, ang nakakalungkot, marami pong tao na maraming katuwiran, pero hindi alam ang layunin ng kanilang buhay. Sa iba naman po, ang sinasabi nila, ang layunin ng tao, yun po yung magbibigay sa kanya ng kahulugan. Magkakaroon po ng kahulugan ng buhay niya pag na-meet niya yung kanyang layunin. Pero sometimes, nakapokus to sa pansarili. Hindi po doon para sa Panginoon. Yung talagang will ni Lord. Ano ba yung layunin ng Diyos sa buhay natin? May iba naman po na sinasabi nila, ito lang yung mission natin. Na pag hindi raw natin na-meet yung layunin ng buhay natin, na gusto ng Diyos para sa atin, hindi raw natin nagawa yung mission natin. So, sa iba po, ito ay plano, maaaring plano niya, pero mas madalas po, tumutukoy po ito sa plano ng Diyos sa ating lahat. At sa iba po, ito raw po yung proyekto. Hindi raw magiging matagumpay ang buhay ng isang tao kapag hindi po niya nagawa yung kanyang proyekto. So, sa buhay po natin, tama po ito. Meron tayong mission sa buhay. At meron pong plano talaga sa buhay natin. Pero hindi lang po yan tumutukoy sa plano natin bilang mga tao, kundi sa plano ng Diyos. Dahil baliwala rin po kung maging matagumpay ka, maabot mo yung mga pangarap mo. Kung nagkulang ka naman
ng panahon sa Diyos. Sabihin na natin, naiintindihan naman ng Diyos ang lahat ng ginagawa ko. Yes, totoo yun. Hanggang kailan siya iintindihin ka niya? Siguro kapag namatay ka at hinatulan ka ng Diyos, maintindihan mo rin ang Diyos kapag hinatulan ka niya. Dahil ganun din siya nung nabubuhay ka pa. So wag sana dumating sa point na magsisi tayo sa bandang huli. Ang sabi po ng Hebrews chapter 9 verse 27 po kasi, it is appointed unto man once to die and after this the judgment. So matapos na maging masaya tayo sa mundong ito at isanin natin ang mundong ito, harap tayo sa isang paghatol. Pero alam nyo ba mga kataski, meron pong konsekwensya ang buhay po natin pag hindi po natin alam ang ating layunin. Habang nabubuhay po tayo dito, meron po mga bagay na ibabahagi po sa inyo na maaari po maging konsekwensya pag hindi po natin na-meet yung layunin ng Diyos. Una, pag hindi po natin alam yung layunin ng buhay natin, ang buhay po natin ay parang nagiging nakakapagod. Mapapansin niyo po ba, parang paulit-ulit na lang. Hindi mo ma-meet yung layunin mo sa buhay, yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Parang sawang-sawa ka na. Minsan sinasabi mo, ano ba itong buhay na naaasawa na. So, nakakalungkot po. Even yung mga kabataan natin ngayon, nagiging senti masyado. Kaya kung minsan, nagiging scapegoat po nila dyan, magpakamatay. Meron nga akong nabasang article sa social media rin. Hindi nakapasa sa exam, nagpakamatay. Relate ng boyfriend, ng girlfriend, o nagtaksi ng girlfriend, nagpakamatay. So, nakakalungkot po, no? Kumbaga parang hindi nila naiintindihan na ang nagbigay ng buhay sa kanila ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, creator ng universe. Tapos basta-basta lang nilang ibabasura yung buhay nila lang dahil lang doon sa bagay na napakababaw kung tutuusin dahil sa pag-iral po ng kanilang emosyon. So, pangalawa po, ang konsekwensya po ng hindi po pag-alam sa layunin ng Diyos, kapag hindi po natin alam ang layunin ng Diyos sa buhay natin, ang buhay natin walang kaganapan. So, walang nangyayari. Kung mapapansin nyo, parang ang buhay paulit-ulit. Yung cycle paulit-ulit. Yung problema pabalik-balik. Hindi po ba? Sa araw-araw, ang gagawin mo, kakain ka, magtatrabaho ka, matutulog ka, pag-uwi sa bahay. So, araw-araw ganun pa rin. Pag may pera ka, bubusin mo sa mga maliliit na mga bagay, sabihin na natin, sa mga nagtatrabaho pong mga construction natin, mga tasking natin, ang pinakaligayahan po nila ay linggo, uminom. Hindi po ba? Kumbaga parang nagiging happenings. Kaya lang ang nakakalungkot po dyan, yung iba ubos biyaya, hanggang sa wala ng pera. Pagdating ng Lunes, sa mga construction natin, mga katasking, bumabali na ng maaga. So, minsan yung boss nagagalit po talaga. Pag hindi po talaga natin alam ang layunin natin, wala po talagang kaganapan. Kasi nasasayang. Hindi natin alam kung ano yung goal natin sa buhay. Bakit ba tayo nandito sa mundo? Ano yung gusto natin maabot? So, sabi nga ng iba, pag wala kang pangarap sa buhay, wala kang mararating. So, ibig sabihin, magiging talo lang tayo at magiging bigo tayo. Lalo na po pagka sa usapin po ng layunin ng Diyos sa buhay natin. Kung may layunin tayo bilang tao, meron din pong layunin ng Diyos sa buhay natin. At yun po ang kinakailangan nating gamit. Pag hindi po natin alam ang layunin ng buhay natin, ang buhay po natin, hindi po matuwid sa paningin ng Diyos. Wala kang layunin, so wala kang tinatapos. Example lang po sa isang trabaho. Kapag ka iniwanan ka ng boss mo at wala kang tinatapos na proyekto, sa palagay nyo kaya matutuwa? Sa mga nag-oopisina, sa mga estudyante na binigyan ng assignment tapos hindi ginagawa. Example na lang sa bahay, kapag may iniwan na tasking ang magulang, tapos pagbalik ng magulang, walang nangyayari, walang natatapos. Walang naghuhugas ng plato, walang nilinis ang bahay. So sa paningin nyo kaya, sa palagay nyo, matutuwa ang Diyos. Hindi, di ba? Sa bagay na yon, hindi nagiging matuwid ang buhay natin. So, hindi natin alam kung ano yung mga dapat nating gawin, kung ano yung dapat nating matapos sa isang araw, ma-achieve. Hindi natin alam kung ano yung kalooban ng Diyos. Ba't nandito tayo sa mundo? Nasasayang po yung panahon at yung oras na ibinibigay sa atin ng Panginoon. And remember, ang buhay natin ay hindi natin talaga pag-aari. Hiniram lang natin yan sa Panginoon. So, mahalaga pang maisip natin, o isipin po natin, na hindi tayo nabubuhay sa mundong ito para sa sariling kaligayahan lang natin. Nabubuhay tayo para makatagpo natin ang kalooban ng ating Panginoon. Sabi ng banda, nais ko pong ibahagi sa inyo na ang konsekwensya naman po ng pag ang isang tao, alam po niya ang kanyang layunin, meron po siyang positive na matatanggap
Meron pong apat akong ibabahagi sa inyo kapag alam niya yung layunin ng kanyang buhay, yung magiging epekto ng buhay nito sa kanya. Pag alam po ng isang tawang layunin ng kanyang buhay, ito po magbibigay po sa kanya ng direksyon. So, igagay po siya nito, at syempre, ang Diyos mabibless din naman sa kanya. Pag alam po natin ang layunin ng Diyos sa buhay natin, nakakatagpo rin natin yung layunin natin sa buhay, sapagkat meron pong direksyon ng ating pong buhay. Layunin ng ating buhay, ito po ay magpapagaan ng buhay natin. So, kung meron ka natatapos, nagiging masaya ka. Nagiging magaan lahat ng kinakaharap mo. Kasi pagka lahat po ng problema, dala-dala mo, magulong-magulong isip mo, hindi magiging magaan para sa'yo. Pero pag alam mo yung layunin mo, nakapokus ka sa dapat mong gawin, natatapos mo, nagiging simple po ang buhay para sa'yo. Pangatlo, pag alam po natin ang layunin ng buhay natin, magbibigay po sa atin yan ng motivation. Lagi po tayo parang energetic. Kasi motivate tayo sa lahat ng ginagawa natin. Alam natin ang layunin ng Diyos at habang nababantay natin ang sarili natin na nandun tayo lumalakad sa kalooban ng ating Panginoon at ang gusto niya para sa atin. So, namomotivate po ang buhay natin araw-araw. So, sa lahat ng Diyos, walang hanggan. So, ito ay naman po sa nagbibigay po sa atin ng basihan at gabay sa buhay. Hindi po tayo nandito sa mundong ito para sa wala lang. Mayroon pong layunin ng Diyos para sa atin. Kung may layunin ka sa sarili mo, mayroon din layunin ng Diyos para sa iyo. At nawa, makamit natin to, makatagpo natin to, para kung ano man ang misyon, plano o proyekto ng Diyos sa buhay natin, mamit natin. Nakakalungkot man pong isipin, marami pong mga tao ang nailibing sa sementeryo kasama po yung mga layunin at plano ng Diyos na hindi na isa katuparan. Pero tayo may pag-asa pa tayo habang tayo ay nabubuhay. So bilang pagkatapos, nais ko pong sabihin sa inyo na bago pa tayo isilang sa mundong ito, linano na ng Diyos ang bawat sandali sa buhay natin. Hindi po aksidente na nandito tayo sa mundong ito. Sapagkat hinahangad po ng Diyos na matuklasan po natin ang buhay na nilikha niya para sa atin upang mabuhay tayo dito sa lupa na maligaya. At pagkatapos ng buhay na ito ay makasama natin siya sa kanyang presensya, makapiling po natin siya magpakailanman doon sa kawalang hanggan. Yun lang po, maraming salamat sa inyo. Magandang umaga, mga kataski.